today's reading, we will going to have a message from spirits. Okay, let's see the energy first. Ano ba yung mga kailangan mong marinig kay spirits? So ngayon, tingnan muna natin yung general energy. Yung energy nyo today, ayan. Okay. So, meron tayo ditong moon card. Upright, meron tayong Four of Wands, reverse, and Five of Swords in reverse. Okay, my loves. So, here I see na you are maybe dealing with lots of confusion and uncertainty. Kahit ano man yan aspect sa life mo, with these moon cards, maaaring ang pinanggalingan yan is also yung betrayal, or sabihin nating takot ka na doon sa mga tao sa paligid mo na maaaring merong itinatago sa'yo or hindi tapat sa'yo. So dito, kumbaga dito ginugulo ka ng takot na yon, na baka dumating sa time na ikaw pala ay hindi sila tapat sa'yo. Maaaring ganun. And this one, with this conflict, masasabi natin ito ay isang confirmation na you are dealing with some, I don't see here na love life. Dito ay masasabi natin pwedeng family, you are having conflict with your family or friend na sobrang lapit sa'yo. So dito, maaaring nafe-feel mo na meron kayong unstable relationship. Pwedeng meron kayong chaotic na pwedeng sabihin natin you feel unwelcome with this Four of Wands. So, kumbaga, hindi stable yung relationship mo with this person, with these people. Also, I hear this na parang gusto mong lumayo. Okay? Gusto mong lumayo with this Four of Wands. Okay? Kasi parang ang dami mo na i-encounter na problema. And, epekto yun dito sa moon card natin, na parang iniisip mo, kahit na sabihin natin kadugo mo to, kahit na sabihin mo malapit mo tong kaibigan, parang nafe-feel mo na hindi totoo sa'yo yung mga taong to. Kaya parang feeling mo unwelcome, parang kumbaga on and off yung energy na minsan parang love na love nyo mo yung mga taong to, pero minsan naman parang gusto mo na lang lumayo. Parang hindi mo nararamdaman yung support sa mga taong to. Pero alam nyo ba, my loves, dito with the positive card natin dito, favorable card with Five of Swords, Spirits wants you to know there is peace after trouble. Okay? Meron dito confirmation na magkakaroon kayo ng reconciliation, anuman ang nangyari dito. Family problem, yes, magkakaroon kayo ng reconciliation. And sabihin natin, itong past resentment na to, magkakaroon, kumbaga, kung ano man yung nagkokos yung ugat ng problema dito sa mga taong to. Kasi dito I see na family to or friends, kamag-anak with this wands, with this Four of Wands, family, with this Four of Wands in reverse. Malapit to sa'yo. Pero, kumbaga, naging marupok yung samahan ninyo. And dito, masasabi natin, ano man yung naging dahilan ng pagiging marupok na yan, ng samahan ninyo, ano man yung naging cause na yan, magkakaroon din kayo ng resolution. Marahil ito na yung message na iniintay mo kung magkakaayos pa ba kayo. Yes, magkakaayos pa kayo, my love. So, magkakaayos pa kayo. There is a fair fight. Maaayos nyo yan. Kasi kung ito talaga, confirmation yan na yung Five of Swords na yan talaga, chaotic energy yan. Pero nag-reverse siya dito sa ating future energy. So, congrats in advance kasi my loves, sa ngayon, dapat mo nang patahimikin kung ano man yung, kasi subconsciously, wala ka nang katiwa-tiwala sa tao sa paligid mo. Kahit sabihin ng iba na malapit yan sa'yo, parang wala ka ng tiwala sa kanila. Andiyan past resentment. Pero my loves, dito makinig ka kay spirits, makatapos din yan, magkakaroon din ng reconciliation ang mga bagay-bagay. Okay, so let's see more confirmation about this energy. Okay, so right now you are dito, itong ang sabihin nating fear na yan ay masyado, kumbaga
Nagkakaroon ka ng lack of confidence here. Kumbaga dito, maaaring, ayan, confirmation na may disharmony din. Malapit na malapit talaga yung mga taong to sa'yo kasi ito ay nagiging blockages sa growth mo. Minsan talaga, kung sino yung ating mga strength, yung pinaguhugutan natin ng strength, iyon din yung nagiging weakness natin. Okay? So, right now, you're feeling, kumbaga, meron ka dito mga nane-neglect, pinakauna na yung sarili. Dahil nga dito, sa yung sabihin natin na program mo sa sarili mo, yung takot, yung confusion, na parang kung sino pa yung mga taong malalapit sa'yo, parang yung pa yung may inililihim sa'yo, yung pa yung nang tatraidor or nang bebetray sa'yo, my loves. So, nagkaroon ka ng ganong takot sa isipan mo na maaring iyan din na nagkokos ng blockages para may pagpatuloy mo yung mga bagay-bagay na pwedeng mag-contribute sa yung growth. Okay. Yan, okay. So, dito sa conflict na to, I see na ito din ay pwede nating maging paghuhugutan mo ng iyong success. Okay, pwede siyang maging inspiration and sabihin natin, pwede din siyang you feeling unwelcome here. Pero dito nakikita natin yung victory and winning. Maaaring kung meron ka mang gustong patunayan sa mga taong to, maaaring kung ikaw ay napagbintangan kaya sila hindi nagiging totoo sa'yo, kung ikaw ay ginojudge nila, dito sa card na to ay ngayon, kumbaga, nandyan ang triumph. Maaaring, my loves, kung ano man yung sabihin nating pain, andyan din, pumasok din dyan. Kung ano man yung pain na na-receive mo dito sa current energy na to, sa conflict na to, kung ano man yung pain na yon ay pwedeng ito na yung reward, ma-receive mo ang reward. I also hear, sabihin natin, yung victory na to, pwede din sabihin, pwede din it's significant. There's a lot of significance here, pero naririnig ko dito, I hear na malilinis mo pangalan mo. Okay? Magkakaroon ng, sabihin natin, yung recognition and, malilinis mo yung pangalan mo dito. Kasi conflict with others too eh. Masasabi natin kung you feel unwelcome dito, malilinis mo pangalan mo, you're receiving lots of recognition, lots of support here. Okay, so dito makikita natin with the Knight of Pentacles, be patient. Sabi ko naman sa inyo may reconciliation, pero hindi naman ibig sabihin right after na mapanood mo to ay magre-reconcile na. I also hear na dito, think positive, my loves, kasi meron ka na neglect dito eh. You have to stay strong, stay on your ground, kasi kumbaga nasa iyo yung winning. Kumbaga, ikaw yung nagsasabi ng totoo sa side na to, maaaring na misinterpret ka. At pwedeng maging malinaw na ang lahat, maging malinaw na sa mga tao sa paligid mo kung ano ang tunay. Judge ka ng mga taong to. But my loves, dito, right after na ma-receive mo yung message na to from spirits, meron yung reconciliation, but you have to stay patient about this. Kumbaga, hindi siya yung agad-agad kayo magre-reconcile. Kumbaga dito, stay persistent. Ay, okay my loves, dito kasi ikaw yung side mo nagsasabi ka ng totoo, pinakita mo ang totoo. Kumbaga, stay loyal, stay true to yourself. Okay? Pero ito ay hindi mabilis ang hindi mabilis ang amendments to. Kumbaga darating itong pag-aayos na to, pero hindi ganun kabilis. Kasi with the Knight of Pentacles, slow moving yan, pero nandyan yung healing ng heart ninyo. And kailangan meron ka mga lessons na kailangang matutunan sa mga bagay na to. Pero my loves, dito, I also see na kaakibat nito na meron ka kasi ditong expansion and growth eh. So, kagaya ng sinabi ko, yung mga pain na na-receive mo dito ay may mga kapalit na rewards. And dito, isa na nga din doon is yung sabihin natin blessings ninyo when it comes to your resources. Lahat ng, profit and lahat, my loves, ng inyong pinag-hard workan. Okay? So dito, my loves,
Tiisin, iyan ang isa sa mga word, tiisin mo yung mga bagay-bagay. Lalo na iyan ay from your roots. Kumbaga, yes, stable siya. Pero sabihin natin na be true to yourself. Huwag mong pabayaan ang sarili mo kasi right now, pwede nakakaramdam ka na ng sabihin natin, andun na yung insecurity, fear, disharmony. Lalo na yung pag-aalaga mo sa sarili mo, parang kumbaga hindi mo na pinapahalagahan yung sarili mo dahil nagpapadala ka na dito sa conflict na to. Conflict with others or in life. Ano man yan, my loves, magkakaroon din yan reconciliation, confirmation. Magkakaroon din yan ng amendments, magkakaroon din yan ng peace. Marereceive mo din yung peace na yon, and sabihin natin, slowly but surely, darating kayo doon. Be patient, my loves. Be patient. Kasi, di ba, my loves, meron naman talaga, hindi na iiwasan ng mga family problem, pero spirits wants you to stay on your ground. Kasi, kumbaga, yes, deserve mo itong recognition na to, itong victory na to. Nasa side mo si Spirit, my loves. Yun na lang ang isipin mo. Kung, maybe then, right now, iniisip mo, napaka-unfair ng mga bagay-bagay. Okay. Ayun, my loves. Kumbaga, dito talaga is, sobra ka talagang nalulungkot sa mga nangyayari sa'yo with this memory. Ayan din. Bakit itong resonation na to? With this memory, I also hear na you are praying sa someone na wala na dito. Kumbaga sa someone na loved ones that passed away. I also hear that na ipinagpe-pray mo itong mga taong to. And may kinalaman nga yan sa'yo, sa mga kamag-anak mo, sa family mo. And isa sa mga i-consider mo dito is yung memory with them. Kaya ka nalulungkot, kaya ka, kumbaga, wala kang peace of mind kasi sobrang lapit sa'yo ng mga taong to. Andun yung memory na masaya kayo, and ngayon, parang kumbaga, naiisip mo na bakit nagkaroon kayo ng gulo. Okay? And my loves, parang ito kasi yung ito talaga, sabi ko nga kanina, kung ano yung strength mo, yun din ang weakness mo. Pero spirits wants you to know na isa lang to sa mga challenges mo sa buhay. This is just a conflict with your life na kumbaga mag-a-align sa'yo para sa yung victory and triumph sa buhay. Okay? Kumbaga, kung wala itong challenges na to with your family or your friends or relatives, hindi ka magiging align doon sa blessings na nakalaan para sa'yo. Maaaring, kagaya nga ulit ng sinabi ko, iyan ang pagkunan mo ng, yung pain na nararanasan mo, iyan ang pagkukunan mo ng strength. Iyan ang pagkukunan mo ng inspiration para magkaroon ka, ma-achieve mo kung ano man yung mga goals mo sa buhay. Okay? So, dito, my loves, I also hear na one of the sign na nagpaparamdam sa'yo si spirits, I smell. I also hear that na kinakailangan mo ngayon, but ang dami kasing uso ko. I also hear ikaw ay involved din sa gossip. Kumbaga, ito yung sabihin natin, kung walang apoy, walang usok. Tama ba? Yes. And ito, puro usok nga siya, my loves. Puro usok siya. So, hindi lahat ng deck ay may usok. Yan nga lang yata yung tatlong may usok. Pero, nagsama-sama siya dito sa reading na to. So, I also hear na isa sa mga makakatulong sa'yo para ma-heal mo yung mga bagay-bagay na to. Ayan nga. Candle. Pwede dyan. Kasi may usok din yon. Cleanse your energy. I also hear that. You have to cleanse your energy. And sabihin natin na tanggalin itong mga blockages na to through smoke cleanse. Through cleansing. Kasi kumbaga nandito na paparating na siya. So kailangan is tanggalin mo ang blockages dito sa paparating na to, na reconciliation. Maaari din na ang isa sa nakakapagpabagal dito sa reconciliation na to is itong usok or yung gossip na yun. Okay? I also hear na
para mas mag-heal ka, my loves, you have to relax yourself with scents, with flowers. I also hear the jasmine. Sa pagita, pwede din. Ayun nga yun. Kumbaga, maglagay ka nito sa altar mo or kaya pag magsisimba. But yun nga, pinaka-effective dito. Lalo na kung nakikipag-communicate ka with your loved ones. I also hear na isa sa mga smell na pwede mong gamitin is yung jasmine nga or sampagita. Okay, advice from spirits. It is a perfect time for you to start new projects, my loves. Kagaya ng sinabi ko, you have to start. Okay, my loves, ano man na yung disharmony na nararanasan mo right now, ano man itong confusion na nararanasan mo, my love, you have to decide. You have to start. Okay, you have to start. Kung ano man yung mga pinaplano mo sa isip mo right now, kailangan mo na yang umpisahan. Kasi kumbaga sa ngayon nako-confuse ka talaga eh. Maaaring kasi nga dahil sa conflict na to. Pero kung yung mga bagay na gusto kang i-push, this is the right time to access. This is a perfect time for you to start. Okay? So sabihin natin, may conflict ka sa family mo pero gusto mong mag-business. It is the right time for you. And para na din nga, sabihin ko, para na rin din, kumbaga, inspiration na lang din. Lahat ng pagsubok na yun na dinadaanan mo para ma-start mo to. And if you, sabihin natin, nagdadalawang isip ka, spirits wants you to know na you are destined for winnings and achievements. Okay? Yes, divine passion. Be honest with yourself. What is in your heart, true desire? Ano ba talaga gusto mo despite of this chaos? Sabihin natin, nasasaktan ka, my loves. Kung halimbawa, gusto mo ba talagang lumayo dito sa conflict na to? Pero dito kasi, merong reconciliation, pero dito may pinag-i-start ka ng bago. New ideas, new projects, bago, kumbaga. So ngayon, spirits are telling you, ano ba talaga, asking you, ano ba talaga yung gusto mo, yung heart's desire. Gusto mo bang simulan to? Itong bagong to? Gusto mo bang may mabago for new beginning? Or gusto mo mag-stay put lang dyan? Okay, quiet time, my loves. You have to reflect. Dito, malinaw na kailangan nga, mag-access or makipag-connect ka talaga kay spirits, sa yung loved ones, past on loved ones. Kailangan mo ng quiet time, my loves, to align yourself, your energy for this healing. I also hear that take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Kasi gulong-gulo ka na. My loves, gulong-gulo ka na dito eh. At sabihin natin, napoprogram na yung subconscious mind mo dito sa chaotic energy na to na ko-contribute ng iyong paligid. Okay? So, kailangan, my loves, ito malinaw na malinaw right after. Kailangan mo talagang mag-contemplate. Okay, the serpent, one of the maaring makita mo na kung sino itong nagbibigay sa iyo ng usok na to. Tingnan niyo mabuti yung pattern. Yung sa smoke. Oh. 'Di ba? Kumbaga maaaring itong nagbibigay ng usok na to sa apoy na to. 'Yon, pwede din the right word, pwedeng ma-identify, matukoy mo na kung sino nagbibigay ng smoke dito sa apoy na to. Kung ano man yung chaos na 'yan. Okay, so kung makikita natin pattern, ayan, maaaring ma-find out mo na kung saan nagmumula iyang usok na yan. Kung sino ang naglagay ng apoy para magkaroon ng usok. Kasi with this serpent card, ayan, I also hear na new beginning. This is one of the confirmation na merong bago. Kasi ito na yan, sa Ostera, sa fertility, may bagong creation, may bagong ideas, at may bagong, sabihin natin, renewal. Okay? Kasi ang serpent
is isa din sa symbolism niyan is renewal. So my loves, I also hear na mafa-find out mo kung sino din yung mga taong involved dito sa usok na to. Vision, my loves. Ayan ulit. To find enlightenment, seek nowhere, for it lives within you. Okay. So, I also hear na dito, tingnan mo yung energy dito with the Six of Wands. Napapalibutan siya ng love, recognition. Ganon din dito, my loves. So, you have to, sabihin natin, i-program mo ulit. Pwedeng sabihin natin, i-program mo itong subconscious mind mo na sa ngayon ay gulong-gulo dahil sa chaos na meron sa paligid mo, meron sa pamilya mo. You have to find enlightenment sa mga bagay na to. Kailangan i-imagine mo na ikaw talaga ay napapalibutan ng pagmamahal. Kailangan maramdaman mo yun, my loves. Kasi hindi mag-heal yung mga bagay na to. Hindi maaari yung manifestations na nakatakda para sa'yo ay hindi mo agad ma-manifest. Kasi, ayan lack of growth. Kung ipagpapatuloy mo yan. So, nasa sa'yo ang lahat kung paano yung ka mag-isip, kung yung takbo ng yung mindset, I also hear that, nasa sa'yo. And kagaya nga ng sinabi ko, you are still connected with these people. Pero kailangan, sabihin natin, nangyayari talaga yung mga bagay na yan. Kailangan mo ng katahimikan para dito sa clear vision na to. Okay? Kasi, ito lang ang natatanging advice sa inyo, spirits. My loves, connect with them. Connect with your past and loved ones. So, pwede na nga din dyan, prayer. Ayan malinaw na malinaw. Kasi gulong-gulo ka, my loves. Pero may nakaabang sa'yo na blessings. Meron kang mga projects and pag sabihin natin, may mga kailangan kang gawin, may kailangan kang simulan. At ngayon, iyon ay block. Kasi nga, merong mga chaos, maaaring may nakaaway ka sa family mo, sa friends mo, sa kamag-anak mo, na ngayon ay parang nagiging, hindi ka makapagsimula, hindi ka inspired. Pero my loves, dito talaga, sa Six of Wands, isang indikasyon yan na kailangan mo yan maging inspirasyon. Kasi ayan, nakatapat siya sa Four of Wands. Okay, yung pain na pinagmumulan ng chaotic energy na yan ay kailangan mo maging inspirasyon. Okay, let's pull kung ano yung isasagat sa inyo, spirits, if ever na merong kakatanungan sa yung heart. No, my loves. No ang sagot kung meron ka man tanong kay spirits. If you believe, my loves, I also hear na marami kang signs and synchronicities na nare-receive, pero dahil nga dito sa moon card natin, masyado kang confused. Okay? Walang ibang sagot diyan, hindi prayer. I also hear that. Kailangan mo magtiwala. Kung nagpe-pray ka, kailangan mo din silang pagkatiwalaan yung mga pinagpe-prayhan mo. Kasi, kumbaga, nandito assure na merong reconciliation na darating, pero right now para ang dami pa rin pumapasok sa isip mo. Okay? So, let's see one more card for self-care. So, paano ka magsisimula? Paano ka magpe-pray? Paano ka magme-meditate pag alam mo na napaka-chaotic ng energy? Diba? My loves, ito nga lang talaga. Meditate, prayer, deep breathing. Ito lang talaga, walang iba. Patahimikin mo, papayapain mo ang iyong isipan at kalooban. True contemplation. Okay? And sabihin natin, malaki ang maitutulong sa iyo ng katahimikan. Kasi, spirits wants you to do that right now. Maaaring napakagulo ng iyong kaisipan. Magulo na ang paligid, magulo pa rin ang iyong kaisipan. So, wala kang magagawa, my loves, kung hindi ito magmula sa iyo, sa sarili mo. Kasi hindi mo naman pwedeng patahimikan yung mga tao. Hindi mo na nasa paligid mo. Kumbaga, hindi mo naman pwedeng sabihin na tama na, mag-ayos na tayo. Hindi mo sila kayang kontrolin. Ang kaya mo lang kontrolin ay yung sarili mong isipan, my loves.
Okay? And that's all for this reading. Thank you so much. I am sending you lots of healing and light. And blessed be, my loves.